Dumating sila sa iyo sa gabi, walang babala, marahas na kamay, takip sa ulo, at malamig na pagsara ng pinto ng van. Isa ka na lang numero sa sistema. Bilanggo ng Kampo 22. Sa episode ng The Infographic Show, ibubunyag namin ang pinakamadilim na lihim ng kilalang concentration camp ng Hilagang Korea. Alam mo na ang kalupitan ng sistema ng hustisya ng Hilagang Korea. Dati kang auditor sa sentral na pamahalaan sa ilalim ng Juche, pinakamabigat na krimen ang kawalang katapatan. Hindi mag-isa sumasalo ng parusa ang mga sumusuway sa rehimen ng Kim. Itinuturing na banta sa seguridad ng dinastiyang namuno ng 70 taon ang kanilang pamilya. Hindi tinotolerate ng Hilagang Korea ang ganitong pagtataksil at dahil marami ka nang hinawakan na ganitong kaso, palagi kang naging maingat sa personal at profesional mong buhay. Kapag binuksan mo ang pinto sa 10 oras ng gabi at agad kang pinusasan, parang gumuho na ang mundo mo. Hindi mo alam kung paano ito nangyari. Baka nagkamali lang sila ng pagkilala at masaya kang may nakilala kang isa sa mga kasama sa grupo ng mga aaresto. Ipinahayag mo agad ang inosente at tapat ka sa gobyerno, ngunit sinalubong ka ng suntok ng baril sa mukha. Bumagsak ka, nalasahan ang metalikong dugo sa bibig. Kinaladkad ka nila sa lupa, pilit na isinuksok ang isang takip sa iyong ulo at itinapon ka sa van. Hindi mo masyadong makita ang paligid pero naririnig mo ang pag-uusap ng grupo. Ang pinsan mo ang nagsumbong sa iyo matapos siyang mahuling may illegal na Western media na bawal sa Hilagang Korea. At sapat na iyon para ituring na kaaway ang buong pamilya mo at alam mo na kung saan ka dadalhin. Ang Kampo 22 o Hoyong Concentration Camp ay isang kilalang penal labor camp sa Hilagang Korea para sa mga bilanggong politikal. Mahigpit ang seguridad at hiwalay ito sa natitirang Hilagang Korea, kaya't walang makapasok o makalabas. Dadalahin ka sa pinakamalayong bahagi mula Pyongyang, sa hilagang silangan ng bansa, malapit sa hangganan ng Russia. Wala kang magiging record sa kahit anong paraan. Dahil opisyal, hindi naman talaga umiiral ang kampong ito. At kadalasan ay itinatanggi ng pamahalaan ng Hilagang Korea ang pag-iral ng kampong ito. Kapag ang mga tao ay tinatakan bilang mga kaaway ng Estado, parang naglalaho na sila, inaalis sa sistema at dinadala sa isang lugar na kahit ang mga kakilala nila ay hindi na sila matutulungan. Ang kampo na itinatag ni Kim Il-sung at ng kanyang anak na si Kim Jong-il ay ginagamit na ng halos 50 taon. Dahil malayo ito sa ibang parte ng Hilagang Korea, mahirap at malungkot magtrabaho doon, kung saan mahigit 1,000 katao ang naka-assign at halos doon na rin nakatira. Para ring mga bilanggo ang mga tauhan habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin at handa silang ibunton sa iyo ang kanilang galit. Ibababa ka sa van habang sumisigaw ang mga ahente at tinutukan ka ng rifle. Nagpapanik kang lumilingalinga, umaasang makakakita ka ng miyembro ng pamilya mo dito pero wala kang nakikitang kahit sino, kundi ilang mga bilanggo lang na pare-parehong takot na takot. Itinutulak at binubugbog ng mga gwardiya ang kahit sinong mag-atubili. Umuungal ang mga aso, pilit kumakawala sa tali, wari gustong lapain ka. Nagmamadali kang sumulong habang sinusuri ang paligid. Kita mong punong-puno ng tao ang malaking kampo, parang lungsod. Lahat ng tao dito ay kriminal o bantay. Alam mo ba kung sino ang pinapadala dito? Meron ba? Nagdedeklara ang gobyerno ng kriminal at ng mga hindi na mababago. Ang Hilagang Korea ay may mga kampo ng sapilitang paggawa, kadalasan para sa mahahabang sentensya, kabilang ang mga dayuhang bilanggo. Iba ang mga bilanggo sa kampo, 22. Hindi na sila makakalaya. Kasama dito ang mga kalaban ng pamahalaan, mga pinaghihinala ang hindi tapat, relihiyosong minorya, at mga dayuhang Hapon o Timog Koreano na tinitingnang banta sa seguridad. Kung titingnan mo sa likod ng bakod, makikita mo ang mga batang naroon. Marami sa kanila ay dito na ipinanganak at agad nang nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kanilang lahi o pamilya. At mapapaisip ka kung paano nga ba nakakayanan ng sinuman ang mabuhay dito. Lahat ay mukhang butot balat, ang kanilang mga mata ay malalim, parang nawalan na sila ng pag-asa sa buhay dito. Layunin lang nila na pagtrabahuhin hanggang mamatay. At kahit mamatay, walang pag-asa ng kaluwagan para sa pamilya. Naputol pag-iisip mo nang sigawan ka ng gwardiya at utusan. Ipinaliwanag niya ang ayos at mga pangunahing bahagi ng kampo. Ang pangunahing pasukan ay diretso sa punong himpilan ng kampo. Dito matatagpuan ang mga tanggapan, tirahan at pabrika para sa paggawa ng pagkain at pananahi. Ang pinakamalaking bahagi ng kampo ay ang pagsasaka. Dito nagtatrabaho karamihan ng bilanggo, pero hindi ikaw. Bilang batang lalaking bilanggo na malakas, papunta ka sa Chongbongri, isang napakalaking minahan ng uling. Dito inilalagay ang mga bilanggo na pinakakayang tiisin ang hirap at madaling isakripisyo sa mahigpit na bantay ng mga gwardya.
Makikita lang dito ang riles ng tren para sa uling, isang ospital at mga barracks. Habang mas malapitan mong tinitingnan ang mga bilanggo, unti-unting lumalantad ang mga nakakatakot na bagay. Madalas makita ang mga hiwa, peklat, nabaling ilong at sirang tainga. Napansin mong may mga kulang ang daliri at may ilang bilanggo na isang mata lang, pero lahat ay nakapila papasok sa minahan. Binigyan ka ng maikling oryentasyon, itinulak sa pila at sinigawan ng utos ng gwardiya. Ikaw at ang ilan pang mga baguhan ay tinakot ng mga kapwa mo bilanggo na mas mabuting maabot ninyo ang kota. Kung hindi lang gwardiya ang problema mo, araw-araw din ang laban para mabuhay. Mahirap at nakakapagod agad ang trabaho bilang baguhan. Ilalagay ka sa likod ng pila, itutulak ka sa madilim na lagusan, at ang pangunahing trabaho mo ay durugin ang malalaking tipak ng uling at ipasa ito pataas sa linya. Wala kang binibigyan na anumang proteksyon at ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para siguraduhin na walang piraso ng uling ang mawawala. Kahit maliit na pagkukulang, mabigat ang parusa. Nagsimula nang magbilang ang oras para sa'yo. Dito, tuloy-tuloy ang kilos. Walang tinatawag na pahinga at hindi mo nakikita ang araw. At masuwerte ka na lang kung makita mo man ito kahit minsan. Paglabas mo ng minahan, madilim at halos hindi mo makita ang nasa harap mo. Habang pumipila ka para sa pagkain at binibigyan ng mangkok, natatakot ka habang nilalagyan ito ng kaunting lugaw na mais. Lugaw, konti lang. Kaya kahit mabilis mong kainin, hindi pa rin nababawasan ang matinding gutom mo. Na-realize mong ito na lahat ng kaya nilang ibigay sa'yo. Hindi ka magtatagal sa ganitong pagkain dito at di mo rin alam paano nabubuhay ang iba. Pero malalaman mo rin, ang barracks ay sobrang simple. Halos wala kang makikita kundi mga double deck na kama na may manipis na kutsyon lang. Ang tanging palikuran dito ay pampubliko at naamoy mo na agad. Pagpatay ng ilaw at alis ng gwardiya, agad maririnig ang mga kaluskos. Wala ang mga kapitbahay mo, halatang nangangaso sila. Nagmadali silang maghanap sa damuhan ng kahit anong palatandaan ng buhay. Butiki, daga, palaka o insekto. Ang ilan ay nag-iipon ng kanilang nahuli para sa susunod, habang ang iba naman sa nakakakilabot na paraan ay agad kinakain ang bagong patay na hayop. Parang malayo at barbariko ito para sa'yo, pero masasanay ka rin, gusto mo man o hindi. Makalipas ang ilang linggo sa kampo, naging normal na ang lahat. Gigisingin ka ng maaga, bibigyan ng lugaw, tapos papatrabahuhin ka agad sa minahan. Magaspang na ang mga palad mo, parang bumibigat ang dibdib mo araw-araw. At yung isang daliri mong nadaganan ng kariton sa minahan ay hindi pa rin maayos na naitutupi. Nagsusumikap ka, sumusunod sa patakaran, natututo sa mga kapwa bilanggo at marunong ng manghuli. Madali mong mahuli ang mga palaka at palihim, itong pakuluan, gamit ang sariling apoy sa gabi. Pero kahit ang simpleng gawain ito para mabuhay ay maaaring magdulot ng nakamamatay ng mga kahihinatnan. Isa sa pinakamahalagang aral na nakuha mo dito ay na anumang pagsuway ay may parehong kahihinatnan. Mas kaunti na ang laman ng iyong higaan nitong mga araw na ito dahil isang linggo na ang nakalipas mula nang subukan ng isa mong kasama na manghuli ng daga sa liwanag ng araw. Nakita siya ng mga gwardya at dinala sa sentro ng pagbitay sa dulo ng kampo. Wala nang nakakabalik mula roon at ang pagnanakaw ng pagkain ay isang mabigat na kasalanan na pinaparusahan ng kamatayan. Hindi mahalaga kung kaunti lang ang lugaw na ibinibigay sa iyo araw-araw o kung likas na nandyan ang mga hayop sa paligid. Ang mahalaga lang ay ang kagustuhan ng kampo. Madalas pinapadaan ang mga bilanggo sa bitayan bilang babala sa kapalit ng paglabag. Mayroon lamang isang sandali ng pahinga mula sa iyong mabigat na trabaho bawat araw. Nagtatrabaho ka mula sa pagsikat ng araw hanggang sa malalim na gabi, ngunit bago matulog, dinadala ka sa iisang lugar. Ang enrichment activity na pinapayagan dito ay mga sesyon ng muling paghubog sa kultura at pagsasagawa ng sariling pagpuna. Sa serbisyong ito, kailangan mong suriin at ilahad sa publiko ang iyong mga pagkukulang sa partido. Ang talumpati ay ibinibigay ng tapat at kilalang miyembro ng partido bilang halimbawa. Aminado kang sanay na bantayan mo ang pamilya mo para di mapasok ng pinsan mo ang katiwalian na naging sanhi ng kapahamakan mo. Ang tanging pagkukulang mo ay sobrang pagtutok sa trabaho para sa partido. Maaari ka pang matubos, hindi ba? Naramdaman mo ang unang pag-asa sa isa sa mga sesyon. Ang tagapagsalita ay dating mataas na opisyal mula sa auditor office na pinagtatrabahuhan mo noon, parang napakatagal na. Sinisiguro mong mas malakas ang boses mo sa sesyon. Mas mahigpit kang pumuna sa sarili mong pagkukulang habang binibigyang diin ang katapatan mo sa partido noong dati mong posisyon. Sinubukan mong makuha ang kanyang tingin
At nang magtagpo ang inyong mga mata, tinitigan ka niya ng may matinding paghamak at agad kang inalis sa lugar. Hinila ka pabalik sa barracks ng mga gwardya. Wala nang pag-asa o paraan para makaalis ang mga bilanggo rito. Habang mas marami kang nalalaman sa kulungan, lalo mong naiisip na baka tama lang ito para sa'yo. Hindi dahil sa pakikisalamuha mo sa kriminal, kundi dahil bahagi ka sa pagpapadala ng tao sa kampong ito noon. Lagi kang may bagong nakakasindak na natutuklasan. Nakikita mo ang mga batang kasing bata ng 6 na taong gulang na nagtatrabaho sa mga bukirin. Tumutulong sa paghahanda ng mga ani na pinulot ng kanilang mga magulang. Nakikita mong pumipila ang matatandang lalaki sa tabi mo. Nagtatrabaho sa minahan ng kasing sipag mo. May isa na namang natumba sa loob. Kamakailan, namatay siya sa atake sa puso at inutusan kayong iwan siya at magtrabaho pa rin. Di mo alam ang eksaktong bilang ng tao rito, pero tiyak kang nasa 50,000 ito. Mas mukhang lungsod kaysa kampo ang lugar at pareho lang ang antas ng pagmamalupit sa buong kompleks. Maliban sa isang kaso, ang mga dumating kasama ang pamilya ay may kaunting pribilehiyo. Kung matagal silang magpapakita ng mabuting asal, pwede silang magsama sa pampublikong tirahan. Pero dito, mag-isa ka. Isang kasamahan mo sa minahan ang nakabagsak ng lampara, nagliyab ito at naging apoy ang lagusan sa likuran. Isa ka sa iilang nakaligtas sa pinakamalalang sakuna ng kampo sa mga nakaraang taon. Isinara ang lagusan, tinitiyak na wala ng pagkakataon na makaligtas ang sinumang naiwan sa loob. Agad na pinalo ang mga nakaligtas dahil sa kanilang pagkabigo. Pero halos hindi mo na ito maramdaman kumpara sa matinding sakit mula sa paso at paglanghap ng usok. Nasugatan ka pero pwede ka pa ring magtrabaho. Bihira kang mapunta sa minahan ospital. Simple at masakit ang gamutan. Layunin lang ay mapalakas ka para agad makabalik sa trabaho at sa kabutihang palad, karamihan ng sugat mo ay panlabas lang. Sumisigaw ka habang nilalagyan ng alkohol ang paso mo. Pero nakakatulong ito iwasan ang impeksyon na mabilis magdulot ng kamatayan. Sa kampong ito, sobrang sakit ng nararamdaman mo kaya halos hindi mo na napapansin. Nang yumuko ang matandang nurse, isa sa pinakamatagal sa kampo, at bumulong sa tainga mo, sabi niya, hinahanap ka ng nanay mo. Alam mong posible yon. Sa totoo lang, baka pati buong pamilya mo ay inaresto. Matagal nang patay ang iyong ama, pero malamang dinala pa rin ang iyong ina sa sakahan para magtrabaho. Malamang nilalagay ng manggagawang ito sa panganib ang lahat sa pakikipag-usap sa iyo. Kaya dapat mo itong sulitin. Mataas ang katungkulan ng pamilya mo sa Pyongyang, kaya tiyak may paraan kang makalabas dito. Mahalaga ring makasama mo sila ulit at mapaniwala ang mga namamahala na inosente ka. Kaunti lang ang pinahahalagahan dito, pero isa roon, kapalit yata ay kaluluwa mo. Ang tanging yaman ng mga preso dito ay ang kanilang salita, habang ebidensya lang ng maling gawain ang mahalaga sa mga gwardya. Kampo ito na aso laban sa aso, isa sa pinakamasama sa pasilidad at matiyaga silang nagsusumikap mabuhay. Gaya mo, maingat mo rin silang minamasdan. Alam mo, kapag lumalabag sila sa patakaran, pwede mong bigyan ng tip ang mga gwardya at hindi ka nag-iisa. Alam mo, hasla mo, normal na ang paninira dito dahil desperado ang iba na makuha ang pabor ng mga gwardya o mabawasan ang kompetisyon para sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay. At tumatagal ito ng kaunti pero epektibo. May bagong batch ng mga bilanggo na dumarating matapos ang isa pang buwan. Ibinabalik ka agad sa minahan kapag kaya mo nang magtrabaho kahit lumalala ang sakit mo. Pero isang araw bigla kang pinili sa pila at isinakay sa transport. Napansin mo ang galit na tingin ng mga kapwa bilanggo. Iniisip mo kung alam nila ang ginawa mo o naiinggit lang sila sa tsansa mong makatakas. Habang itinutulak ka sa sasakyan, napansin mong di ka sigurado kung ito'y tunay na pagtakas. Pwede kang patayin ng walang paliwanag o apela. Malapit nang magbago ang kapalaran mo at wala kang magagawa. Inilagay ka sa isang malaking penal na kolonyang pansakahan sa kampo. Maaaring gantimpala sa tapat mong paglilingkod ang pagtatraidor sa kapwa bilanggo. Ngunit sa mabilis na paglinga, makikitang walang ginhawa. Mahaba pa rin ang oras at gutom pa rin ang mga bilanggo. Mas marami ang babae at bata dito. Pero tuwing tinitingnan mo ang mga bata, muli mong kinukwestiyon ang mga itinuro sa iyo noon. Pero isang hakbang ito palapit sa mga sagot. Ngayon, kailangan mo lang mabuhay sa panibagong rutina. Ngayon, parang normal na lang ang hirap sa kampo. Ginagawa mo ang inuutos. Nagtatrabaho ng todo. Iniiwasan ang atensyon at naghahanap ng pagkakataon. Mas maraming pagkakataon para makakuha ng mga hayop kapag nagtatrabaho sa bukid. Pero mas marami ring gwardya. Mas kaunti ang kalaban sa distribusyon ng pagkain sa gabi, pero mas mahirap ito.
Gayunpaman, hindi na ganoon kabugbog ang pakiramdam ng katawan mo pagkatapos ng bawat araw at nagsisimula ng gumaling ang mga baga mo. Mahirap pa rin ang trabaho pero mas kaya na at dahan-dahan ka nang lumalapit sa mga sagot. Wala kang kakilala rito kaya hinihintay mong umalis muna ang mga gwardya bago ka magtanong ng impormasyon sa katrabaho mo. Madalas kang naghintay malapit sa iba pero nakuha mo rin ang impormasyong gusto mo. Ang nanay mo ay nasa kabilang seksyon lang at nagtatrabaho rin sa parehong gawaing pang-agrikultura. Buhay pa siya at maaaring makontak mo pa siya. Sinabihan kang kontakin ang isang tao na natutulog sa katabing kama tuwing gabi sa ilalim ng dilim. Ito na ang pinakadelikadong ginawa mo pero sulit ang kontak mo ay mapanuring lalaki. Matagal na siyang dinala rito at patay na ang karamihan sa pamilya niya. Pero nagkaroon siya ng mga koneksyon. Sabi niya, kaya niyang dalhin ang sulat sa iyong ina. Binabayaran mo siya ng mga daga at palaka, isa sa iilang mahalagang pera dito at ibinibigay mo sa kanya ang sulat. Ngayon, mahaba-habang paghihintay kung makakatanggap ka rin ba ng sagot mula sa kanya. Magsisilbi itong unang ugnayan mo sa mga tao sa labas o kung wala ring kabuluhan ang lahat. At hindi nagtagal, dumating ang pag-asa. Nakilala mo ang sulat kamay ng iyong ina. Ito rin ang sulat kamay na nakita mo sa mga liham mula sa baryo noong naglilingkod ka sa militar at lumipat sa Pyongyang. Binitay ang pinsan mo. Ilang araw pa lang matapos dumating sa kampo, sinubukan niyang tumakas. Pero marami pa sa mga kamag-anak mo ang naroon pa rin. Karamihan ay nasa sektor ng pagsasaka. Ngunit malamang inilagay ka sa ibang lugar bilang binatang may mataas na posisyon at mas mataas ang panganib. Ngayon, mas malapit ka na at posibleng may plano na. Nakilala ng nanay mo ang babaeng may koneksyon sa Tsina sa kampo. Sabi niya, kapag nakatawid sila sa hangganan, makakahanap sila ng kanlungan at ligtas na lugar, posibleng sa Timog Silangang Asya. Dahil sa liblib na lokasyon, mas mahirap tumakas, pero mas mahirap ka ring matunton. Unang beses kang umasa simula nang nandito ka, pero ngayon, kailangan mong maghanap ng paraan para makaalis. Unang hakbang, makarating ka mula sa kampo ng pagsasaka papunta sa kanya. Hindi ito madali, at kamatayan ay nag-aabang sa bawat sulok. Pinakamainam tumakas pagkatapos ng dilim, kapag abala ang mga bilanggo sa pagkain. Sinamantala mo ito at gumapang ka sa damuhang sedge. Masakit at nakakadiri, pero hindi na bago sa iyo iyon. At hanggat nakadapa ka sa lupa, maaari kang mapagkamalang daga na gumagalaw sa damuhan. Mas karaniwan iyon kaysa sa isang tumatakas na bilanggo. Ilang milya pa ang layo ng susunod na kampo, at buti na lang binigyan ka ng tamang impormasyon ng nanay mo kung paano makarating sa kanyang higaan. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Matagal na ang lumipas, pero muli na kayong magkikita. Yumakap siya agad pagdating mo, pero sandali lang kayong nagkausap. Sinabi niya sa'yo na maingat niyang tinatantiya ang oras ng tren sa kampo, na alam mo rin. Madalas itong ginagamit para maghatid ng uling na ilang buwan mong hinukay. May lugar dito kung saan humihinto ang tren at pwedeng samantalahin para sumakay sa kargamento. Pagdating sa dulo, tatalon ka at magsisimulang maglakad. Mapanganib ang planong ito at maraming pwedeng pumalpak, pero ito lang ang natitirang paraan at pag-asa ng pamilya mo. Kinukuha mo ang ibang miyembro ng pamilya mula sa katabing higaan. Hindi pa nagsasalita ang nakababata mong kapatid na babae na kasama ng iyong ina sa pampublikong tirahan mula nang magkita kayo ulit. Mula roon, inakay ka ng iyong ina papunta sa tren at makikita mong huminto ito, malapit na. Pumasok ka sa masikip na kargamento, hawak ang natitirang pamilya na nagtatago habang umaandar muli ang tren. Tumatakbo ang tren ng ilang oras nang hindi humihinto, kaya dapat ay maayos ang biyahe papunta sa dulo kung saan magsisimula ang tunay mong paglalakbay. Maliban na lang ngayon dahil maaga itong huminto. Saglit kang umasa na baka may sira lang, pero agad din nawala ang pag-asa. Nalaman mong hinihintay ka na nila nang marinig mo ang mga sigaw sa Koreano at bumukas ang pinto dahil sa mga sundalong armado. Hindi mo alam paano kanila nadiskubre. Pabaya ka ba? Ibinisto ka ba ng impormante mo? O may kapamilya kang nagtaksil para magkapag-asa silang kaawaan sila? Ang tanging alam mo lang na natutunan na rin ng marami sa mahirap na paraan ay walang takas mula sa kampo 22. Panoorin mo na ang pagtakas mula sa isang North Korean internment camp. Tanging tao lang na nakagawa nito. O i-click ang video na ito